Sabi ni Bisaya Kang Dako, bakit si Raffy Tulfo tikom ang bibig? Baka dalawa lang ang pwedeng reasons yan. Number one, di niya naiintindihan ang nangyayari. Or number two, natatakot siya sa mga pangyayari. Sabi ni Strictly Laugh, FIP daw yung bigayan ng ayuda sa North Caloocan, lahat ng nakareceive sigaw ng sigaw, Duterte, habang tinatanggap yung ayuda na plastered ng advertisements na galing sa BBM admin. I love it. Anong possible effects pag naubos ang gas sa bansa? Ay na, ang dami yan. Massive brownouts, may magsasara ng mga establishments, mga magkaka-shortages pati sa pagkain because yung refrigeration mawawala. So, marami po, ang laki ng epekto niyan. Sabi ni JP, kaya kahit sino pa maging presidente walang magagawa kapag may gera, dapat tumulong na lang kaysa pumuna at humila pababa. Hala? Alam mo JP, hindi tayo yung at war. So yung mga gusto mo na dapat hindi magsalita ng ganito ganyan, baguhin niyo muna yung saligang batas. As long as pinapayagan kami ng saligang batas, pinapayagan ng batas, can you stop us? But ang galit nyo, hindi yung nagsasalita kami. Ang sinasabi mo, humihila pababa. Hindi po namin kailangan hilahin si BBM pababa. Nauna na nga siya eh. Tingnan mo yung ratings niya. At sa tingin ninyo, magiging ganyang kababa yung ratings niya kung mayroon siyang ginagawa? Put blame where blame is due. Nagagalit kayo sa aming nagsasalita samantalong nagre-react lang kami at the lack of service, at the failings of this government, at the continuing gaslighting being done by the people in charge of supposedly disseminating information to people. What is the president doing talaga para maibsan yung hirap natin? Lahat ng ibang bansa, meron silang paraan. Nakuha nila yung kanilang mga OFWs. Nakukuha nila yung pababain yung presyo ng krudo para sa lahat ng mga consumers. Nagagawan nila na mura ang pagkain sa kanilang sa kanilang bayan. Kasi syempre ang unang obligasyon ng Estado, unang obligasyon ng gobyerno ay pakainin ng taong bayan. Pero imbis na magalit kayo dun sa mga tao who are not making life easier, nagagalit kayo dun sa mga taong apektado. At dahil apektado kami, nagsasalita kami. So, ano ito? Blaming the victim? Humihila pababa. We don't have to do anything para bumagsak si BBM. He's doing that on his own. He falls down constantly, and I'm not just talking about his ratings. He is barely capable of holding himself up. Tingnan mo, napakapayat na niya. At totoo lang. Pero does he even have the wherewithal in him to be able to, just for once in his public life, tell us the frigging truth? What's wrong with you? Ba't ang payat mo? Bakit ka nagkakaganyan? Bakit puro teka-teka ang statements ninyo? Puro we will see. Puro marami pang krudo. Puro yung everything is normal when actually things are falling down. Gasoline prices are so high, it's impossible for the rest of the commodities not to go up. He pretends to give away ayuda. Susme, ano yung epekto nun? Pasalamat siguro yung mga pamilya because kahit paano for a few days, mayroon silang pera. But that's not going to help in the long run. And in fact, that is not money even well spent. Kung ginamit yung pera para mapababa ang krudo para sa lahat, that would have been an accomplishment, pero hindi. Kaya yan ayuda, it isn't because, it could have been subsidy, totoo yun eh. It could have been some kind of subsidy, pero hindi. Binigay as ayuda. Alam nyo kung bakit? Because it is easier to cheat it. So, stop telling us na huwag kayong humila pababa. They're doing this entirely on their own. I wish we had the power to do that. I actually wish I had the power, or all of us had the power to bring him down, but obviously we do not. Not only that, it is illegal. And the one thing legal that we can still do, gusto mo kaming patigilin. Anong tawag dyan? You don't care about us. You don't care about the public good. You don't even care that the government is failing at every turn, or the administration is failing at every turn. No, you want us to shut up because you don't like what you're hearing from us. That's not doing anybody any favors, except maybe BBM. He gets a respite if we're quiet. But the fact is, the reason we're noisy is because of his failures. So, don't blame us if we're angry. Blame the guy who made us angry. Ay, yes ma'am, it's not your algorithm. Sabi ni Ma'am Margarita, not sure if it's just my algorithm, but my God, full blast yung mga reels sa lahat ng platforms. May karga yan. May mga advertising yan and all that. When the persons want a bigger reach, they buy advertising. So, binubuhusan ng pera po yung mga yan, ma'am. So, tayo, we have to work double time. More posts, please.
Sabi ni RNJ, why napalitan na po ang mga deputy speaker sa HOR? Mukhang tuloy na ang pagkalas ng NUP sa majority. Magandang balita yan. Sabi ni Bisaya Kang Dako, bakit si Raffy Tulfo, Tico Mombibig? Baka dalawa lang ang pwedeng reasons yan. Number one, di niya naiintindihan ang nangyayari. Or number two, natatakot siya sa mga pangyayari. Natatakot siya sa consequences. Ito yung masasabi ko. Tama yung pinpoint out ninyo. Bakit takot si Tulfo? Ano lang ang ikakatakot ng mga Tulfo? Backlash from the voters. Backlash from the people who tumatangkilik sa kanilang mga media. Backlash from the voters na nagpapasok sa kanilang mga kamag-anakan sa Kongreso. Sabi ni Ben Mandap, yung ayuda sa mga driver natin, di ba parang mas maganda nilagay na lang sa fuel subsidy para mapababa presyo ng krudo? Sir, paano sila kikita kung ganon? It's just a hypothetical question, pero something that you might want to consider. Sabi ni John Clark Jesus, ala, nalito ko, review ko na lang sa YT. Sabi ni Skyrus, kahapon lahat ng naka-receive ayuda sa Caloocan, lahat nagsigawan, Duterte, Duterte, sabay boost, KB, wow. Salamat po. Sabi ni Winston, with a vote of 32 million, Sarah must stand with the people. There's no need to resign from office. Bakit? Sino ba yung nagsasabi na resign? Her service is for the Filipino people while the rest of you is for your personal political interest. Sabi ni Ma'am Thea, oo, grabe nga, laging anti-Duterte nag-a-appear sa mga feeds ko recently. Huwag mag-alala, pwede nyo naman i-click nyo yung hide all from so-and-so. Parati nyong gawin yan ha, yung may 3 dots dun sa kanan, dun sa blue app, 3 dots, dun sa post nila, no? Sa post ng mga ayaw ninyo mga tao. Dun sa 3 dots, i-click niyo tapos i-click nyo yung hide all from para hindi sila mag-appear sa newsfeed nyo. Naka-restrict si Ma'am Maldita. Ma'am, marami pong nagre-restrict ngayon. Striktong-strikto ang mga restrictors kasi nagre-report yung mga nasa kabilang parlor. Sabi ni Abby, bakit walang people power pa? Ma'am, nag-organize po ba kayo? Tatanungin ko yan talaga sa mga Ma'am, ilang beses naman nag-organize na ng mga rally eh. Pumupunta at nakikita po ba tayo? Pag nagkita tayo sa rally, kalabitin niya naman ako, ma'am. Pero it's possible na kasi nga kulang ang mga tao. And yun yung question na hindi ko masagot. Bakit hindi pumupunta? Yung OFWs, natural, hindi talaga makakapunta ang mga yon. Pero what about those na nandito lang? Bakit di sila nagpupunta? Sabi ni Izon, ay, teka, hanapin ko. Si Sir Master Sam. Sa mga nakakausap ko, pag naririnig ko mga hinanaing nila, laging sinasabi sa lahat, si VP Sara Duterte ang pag-asa natin, lahat kaya vote din natin ang mga kaalyado ni VP Sara para may katuwang si VP. Nice one, sir. Sabi ni Izon, ano ang pagkakaiba ng sufficiency in substance at sufficiency in substance? Sir, wala. Alin ang tama base sa impeachment ni VP Sara? Wala naman pinagkaibang sufficiency in substance. Sufficient in substance o sufficiency in... Pareho lang po yun. Sabi ni Home Diva, meron na bang nakalusot na oil papuntang Pinas since the war started? Why are oil prices high now? Old stock naman yun. Di yan papayagan pag si Duterte ang Pangulo. Totoo yan. Ipapakarga niya dun sa mga nagbebenta ng nung loss. Sabi ni Kurt, panalo talaga yan. Solid, di mapapakiusapan. Totoo yan, sabi ni Kenzo. Dismiss ng case sa SOSE ni Sen Marcoleta. Yehey. Pero, kinakasuhan nila si Kong Mike Defensor, Mariosep, di ba? King Noel Diswangco says, dapat kasi po discount na lang per letter ang lahat ng services, transpo like TNVs, pero per letter pesos. Per liter. Sabi ni Wildflower, naka-live na naman ang abogado ng China. Nagsalita na naman yung mga walang alam. The people who make conclusions based on very little information,
talaga naman, this is the reason why we can't, we don't have nice things. Alam niyo yung, yung expression na yan, this is why we can't have nice things. So people like this, spreading their ignorance far and wide. Ay, it's too bad. There's no accounting for taste talaga. Sabi ni Abby, sabi ni BBM, we are in good shape. Isang country kaya siya. Sabi ni Bea, ang tagal ng divine intervention. Sabi ni Ma'am Thea, minsan pinapatulan daw niya. Minsan-minsan lang, wag niyong karirin. Ang ngayon ko lang, kunwari, patulan niyo, huwag kayong maggalit ha. Dapat kayo yung cool, kayo yung chill, kayo yung keber, kayong lahat. Ganon. And also, kilatisin ninyo. Kung hater yan, sige, patol. Pero kung it's somebody that you can still convince, convince. Yun, sabi ni J-Rax, block muna diretso, pwede rin pala yun. Ayaw niyong makita sa social media, naka-block nga sa akin mga mainstream media. Grabe, ang tibay ni Sir. No, Nats, that's not what she said. Sabi ni Nats, si Luis to nagsabi na mag-resign si VP, ma'am. No, she did not say that. Ang sabi nga niya, dahil dun sa sumagot siya sa katanungan, reporter yung nagtanong, sabi ng reporter, paano kung mag-resign na lang si VP Inday? Ang sabi niya, tutuloy pa rin naman yung hearings kasi ang penalty is removal and disqualification. So, pwede pa rin daw magtuloy yung hearing based on the disqualification. Hindi siya yung nagsabi. Sabi ni Echo of Rice, wala na daw influence. Pag sinabi niyong daw, sino yung nagsabi nun? Dahil nanalo si Ako, landslide sa kalaban. Talaga, yung isang maliit na lugar, vice-presidente kaya yung pinag-uusapan natin. So, ang kanyang jurisdiction, kung baga, ang kanyang constituency ay nationwide. So, magde-judge tayo based on Antipolo. Bukod pa dyan, sino may sabi? Meaning reveal. Natutulog eh. Nandito nga si Eva sa table, tulog na tulog. Ayokong gising. Mamaya siguro. Levi, where are you? Levi. Nahanap ko si Levi eh. Sabi ni Dabeng, wag na tayo mag-people power sa 2028 na lang natin patunayan. Because, explain nyo naman. Sabi ni Rex, required po ba mag-attend sa hearing campo ni VP sa HOR Justice Committee? May hearing kasi. So, normally, nire-require. Pero pwede naman i-waive. Pwede nga hindi sila mag-participate eh. Yaan na lang sila. Alam niyo kung bakit? Pwede nilang i-waive yung kanilang presentation. Mag-present pa rin ang mag-present yung kabila. Ang gagawin ng kabila, gagamitin nila yon pang media operations, pang optics. O ito ang ebidensya, ganyan, ganyan. Tapos tayo naman nandito nanonood ng humihiri, tayo yung parang peanut gallery, not the media company ha, but peanut gallery are the people who are sitting in the audience, di ba? Levi, come here. Levi. Come here. Come here, baby cat. Come here, come here. Dinaanan ako. Anyway. Ano nga ba yung So yun, you can talk about it. That's what the peanut gallery does. So ang mangyayari is magpresenta yung kabila doon sa ng kanilang ebidensya. Pwedeng hindi magpresenta si VP Inday kasi pwede naman yung presentahin nilang doon sa Senado, or pwedeng yung katulad ng nung sa answer niya, yung just enough to participate in the proceedings. Pero hindi niya ilalabas lahat ng ebidensya niya. Pwede rin ganun. Pwede siyang mag-waive kasi karapatan ng in a criminal case, karapatan ng akusado to be present. So pwede niyang i-waive 'yon. Sabi ni Cedar, yung kalaban na hindi lumalaban ng patas, pati social media ng kalaban nila pinagdidiskitahan, halatang hindi kaya makipagdiskurso ng patas. Huwag niyo nga asahan na fair sila. Hindi nila gawain 'yon. Hindi pa po natin alam kailan mag-start ang power outages. Pero tingin ko any day now. Sabi ni Ma'am Joan, pwede din daw i-click yung do not recommend option. Nakakabwister daw mga yan. Understood. Sabi ni Eduardo, imposible daw makalapit kasi grabe daw barikada ng Malacanang.
Hindi lang nga pag may rally. Hindi lang pag may rally, grabe talagang barikada kahit walang rally. Ano kayang kinatatakutan nila, ano? Sabi ni Lucky Kitty Cat, palaging laman ng media outlets yung sinasabi ni BBM na may supply pa for the next 30 to 60 days. Kailan yun? Kailan nag-umpisa ang giyera? Start ng March o ilang araw? Hindi totoo yung 30 to 60 days. Malapit na yan. May concrete plan na po ba? Diyos mo yung presidente. Ang concrete plan nga niya, yung ayuda. At saka yung pagpapababa daw ng excise taxes. Pero yung kung sa pagkain, wala. Hi, Ma'am Nene. Sabi niya, watching from Italy. Wish you and your entire families are well and safe. So far, so good, Ma'am. Sabi ni Strictly Laugh, flip daw yung bigayan ng ayuda sa North Caloocan, lahat ng nakareceive sigaw ng sigaw, Duterte, Duterte, habang tinatanggap yung ayuda na plastered ng advertisements na galing sa BBM admin. I love it. Ay, babae po. Ay, si Master Sam, babae po kayo? Naku, sir ako ng sir. Okay. Sabi ni James and Jay, you're the standard, ma'am, for being best spokesperson in Malacanang. Thank you. Watching from South Korea. Anong possible effects pag naubos ang gas sa bansa? Ay na, ang dami niyan. Massive brownouts, may magsasara ng mga establishments, mga magkaka-shortages pati dun sa pagkain because yung refrigeration mawawala. So, marami po. Ang laki ng epekto niyan. Ang mahal po ng solar setup ngayon. Nagpa-quote kami, presyong bahay na, oh my gosh. Sabi ni RC, paano masasabi ng mga general natin na kaya natin depensa ng bansa natin for 60 days? Eh, isang buwan lang pala ang stockpile natin ng crudo. Ano? Good one. Ang good, sobrang nagmahal kasi wala ng transport. Sabi ni IT, sa panahon mo po ma'am sa Malacanang, marami akong natutunan sa iyo. Magbalita ka ngayon, walang kwenta si si Madam. Oo nga. Well, ay, can you help me propose an app to the LGU? It's for the community po, already on Play Store. You have to send me a message po or an email. May nagsabi na 2 weeks na lang daw supply ng gas sa PH2 po. Most likely, ma'am. Most likely. Sabi ni Napoleon Torre, let me know. Yung mga nagbebenta ng solar dyan, pwede na kayo siguro mag-advertise sa Facebook page ko. Solar panel, power banks, power stations, we need them the most. Kailangan natin ano ba yan? Yung mga devices that can generate, yung mga alternative power sources. Meron bang mapapagkuhaan ng oil na malapit sa ating bansa? China. Sino ba yung mga malalapit? Malaysia. Diba? Malaysia, Indonesia, meron mga may mga crudo yan, but I don't know if they are exporting. Brunei, pero I only know the geography. I don't know if we are trading. Hi kay Don Dennis Santos, maraming salamat po. Kita nyo, ang daming napaka-concerned, and tama naman, concerned tayo sa estado ng power dito sa Pilipinas. Ang presidente, hindi siya nag-worry, no? Parang feeling ko hindi siya nag-worry, hindi siya worried. Sabi ni Ma'am Tina, sana makalimos man lang sigarin ng oil sa Chinese ambassador. Ay talaga, mag-uusap sila? Okay na ba tayo with China? Nasaan yung call kanina dito na
na tinatawag akong abogado ng China. Saan kaya yun mag-ano? Saan kaya yun nakatira? Sabi ni IT, ang Brunei daw mag-supply sila sa Mindanao lang po. That's still good. Kasi at least one part of the country will remain productive. Sabi ni John John, anong gagawin natin, BBM? Nakakatawa yung sagot ni Auntie Claire na aray na kuryente. Ako, kuryente lang po yun, di yun totoo. Thank you, Sir Paul. Sabi ni Ma'am Regina, hindi talaga. Sabi niya, normal lahat. Parang walang krisis. Sabi ni Jello, di ramdam kung ano yung plano. Di man lang nga kinakabahan eh. Palibasa sila tutuloy ng pagkain eh. Tutuloy, may magkakaroon sila ng krudo para sa kanilang mga kotse. Oo nga, nag-meet na si Sec Garin at yung Chinese ambassador. Pero yun na nga, pag kailangan, Sabi ni Jennifer, ang nangyayari ngayon sa buong mundo ay isang divine intervention para sa ating bansa. Sabi ni Ray, ewan ko lang, Attorney Claire, hindi daw natutulog ang presidente, nagtatrabaho po ang parang hindi siya siguro aware. Sabi ni Kong Chanko sa isang interview niya, 1,000,000% di pa reglo si VP Sara once she becomes the president. Kaya daw dinadali ng Congress si VP. He's not for the VP, he's for truth and accountability. Sabi ni Jello, kaya pala I know, right? Sabi ni Anley, ay naku, manhid talaga tong BBM na to. Hamakin mo, normal lang ang bayan. Abnormal talaga. So yun, tingnan niyo, hindi niyo ba napansin? Ang pinag-uusapan natin, impeachment. Pero ang totoo talagang lumilitaw at lilitaw talaga ang problema ng bayan sa usapan natin. At ano yun? Walang paghahanda sa krisis. Ay, ang krisis andito na. Hindi ba niya napapansin kung magkano na ang pump prices ng krudo? Nakakaloka, no? Parang kiber na kiber lang. Tapos magbibigay siya ng ayuda sa transport sector, pero imbis na makatuloy-tuloy sila, ay, di mo natataasan ng presyo. Parang he's trying to please too many people and ending up not pleasing anybody. Eh, napaka-basic ng lesson na yun. Nagkaka-brown out na daw sa Aurora. Sabi ni Ma'am Katlea, nakakarindi daw si Ridon. Pero actually, nasasaktan ako dun sa boses ni chairperson Jinky Luisto. Para siyang parating nakasigaw. Parang ang sakit sa tenga yung hindi yun ang normal voice niya. Alam ko naman yung normal voice niya, pero parang ano ba yun? Parang napapasigaw siya or she's almost screaming eh. Yung tining ng boses niya nakakasakit. Ay, sabi ni Dalal, ang Davao City, isang request lang sa China President, ipadadala agad isang barko sa Davao Port. Kaya okay na okay ang Davao City. Sabi ni Ponyos, BBM was interviewed, his statement start with we will see, we will monitor, we have assigned, we appeal, we will observe. Daming verb pero walang action. Lahat ng verbs, di ba, are for teka, wait lang, we're not yet doing anything, we're seeing pa. I think umaasa pa siya na matatapos ang gyera kagad. Ayun, sabi ni Aris, gustong-gusto niya ma-impeach si VP kaya nanggigigil. Ay, ganun ba yun? Wala naman akong choice kundi hayaan silang sumigaw. Di ko naman masabihan dahil hindi naman ako manonood in Congress. I don't want to have to go there. Sabi ni Metalingos, very irritating talaga ang boses ni Luis to, pati mukha. Uy, grabe. Common look of a corrupt official. Uy. But I understand the emotion behind it. I understand why so many people feel so frustrated na ganyan na nga yung mga nasasabi.
Sabi ni Cedar K, sino kaya tagasulat ng binabasa ni BBM? Mukhang hindi alam ang tunay na nangyayari o sadyang syunga lang talaga. Hindi, you know what? Yung mga sinasabi ni BBM is really calculated na it's just a teka-teka statement. It's really just na, wait lang, wala kaming masabi. So we will just fill in the space with all of this noise to mask the fact that they're not doing anything. Sabi ni Ma'am Rizalita, may galit daw sa puso niya mismo si Madam Luislo, parang vain na vain siya. Sabi ni Jepoy, ako lang ba nanggigigil kay Auntie Claire? Grabe kayo. Pero sure ako na hindi. Hindi lang kayo. Sabi ni JP, malaki talaga effect ng gera sa buong bansa. Kahit si PRD, sabi niya nun, wala siyang magagawa sa fuel. Kaya sobrang taas ng presyo ng fuel noon. Napapanood ko video ni PRD. Oo, kaya nga, di ba? Kaya nga, pinapaayos niya noon na, o sige, ina-anticipate nila, mauubos na ang malampaya. Tinitignan na at naghahanda na noon ang DOE for the other sources ng natural gas. Isa yun dun sa pinaproject ni PRD, kaya lang meron syempre ilang mga miyembro ng gabinete niya who are not exactly para sa bayan, so medyo natagalan. Sabi ni Micah, lahat galit kay Claire. Hi, kay Micah nanonood siya sa Riyadh. Sabi ni Ma'am Katlea, nakakaloka, marunong pa sa legit attorney yung ibang mga congressman. Thank you kay My New Life 69. Sabi ni Edja, na-check na ni BBM yung bucket list maging presidente kaya wala na siyang paki. Ay, sabi ni Baba, ganun talaga attorney mga Batanggenya, gigil magsalito. Di naman. May, madalas ako dati dyan sa Batangas, di naman. Hindi lang iba lang talaga sila maglambing, pero hindi po ganun ang masakit kasi. But I don't think that's her normal voice, parang excited lang. Sabi ni Ma'am Karen, the world is in trouble and our mighty legislature is busy clamoring to putting down the woman that could stop their thievery. That's why Iran is winning because of these cheap thieves na walang alam kung di magpakasasa sa wala ng mabili ang Pilipino na mahal ng langis. Sabi ni I am no one, di kailangan ng China mag-aksaya ng isang bala para pabagsakin ng Pinas. I-hold lang nila yung export nila. Bagsak na. Sabi ni Ma'am Maribel, di ko na nga pinakinggan mga video posts na si Auntie Claire nagsasalita. Kahit news, ayoko na panoorin. Ang ingay, parang latang walang laman. Sabi ni Red Lacson, BBM is always clueless. Talo pa siya ng gasoline boy magsalita. His legacy is all talk, no action. Parang di professional si Auntie Claire, sabi ni Zaisia. Sabi ni Dave, puro Duterte po dito sa amin mga mayaman. Sabi ni Ma'am Irene, napanood niyo po ba yung pati pansit na damay sa speech ni BBM tungkol sa mga guro? Hindi siya maganda talaga magsalita. Sabi ni Ma'am Katlea, aliw nga si PBBM o wala daw mapadala na eroplano para sa mga OFWs. Pero siya nakarating sa Amerika. O more than one pa yung eroplanong dala. Sabi ni Home Diva, he's sick, as in pathological liar. He can't help it na talaga. Problem is, he seems to be getting away with it for 3 years now without consequence. Malayo sa bituka ang ratings. He still enjoys life. It'll catch up with him. Sabi ni JP, kahit sino pa maging presidente walang magagawa kapag may gera, dapat tumulong na lang kaysa pumuna at humila pababa. Hala? Alam mo JP, hindi tayo yung at war. So yung mga gusto mo na dapat hindi magsalita ng ganito ganyan, baguhin niyo muna yung saligang batas. As long as pinapayagan kami ng saligang batas, pinapayagan ng batas, can you stop us?
But ang galit nyo, hindi yung nagsasalita kami. Ang sinasabi mo, humihila pababa. Hindi po namin kailangan hilahin si BBM pababa. Nauna na nga siya eh. Tingnan mo yung ratings niya. At sa tingin ninyo, magiging ganyang kababa yung ratings niya kung mayroon siyang ginagawa? Put blame where blame is due. Nagagalit kayo sa aming nagsasalita samantalong nagre-react lang kami at the lack of service, at the failings of this government, at the continuing gaslighting being done by the people in charge of supposedly disseminating information to people. What is the president doing talaga para maibsan yung hirap natin? Lahat ng ibang bansa, meron silang paraan. Nakuha nila yung kanilang mga OFWs. Nakukuha nila yung pababain yung presyo ng krudo para sa lahat ng mga consumers. Nagagawan nila na mura ang pagkain sa kanilang sa kanilang bayan. Kasi syempre ang unang obligasyon ng Estado, unang obligasyon ng gobyerno ay pakainin ng taong bayan. Pero imbis na magalit kayo dun sa mga tao who are not making life easier, nagagalit kayo dun sa mga taong apektado. At dahil apektado kami, nagsasalita kami. So, ano ito? Blaming the victim? Humihila pa baba? We don't have to do anything para bumagsak si BBM. He's doing that on his own. He falls down constantly, and I'm not just talking about his ratings. He is barely capable of holding himself up. Tingnan mo, napakapayat na niya. Na totoo lang. Pero does he even have the wherewithal in him to be able to, just for once in his public life, tell us the frigging truth? What's wrong with you? Ba't ang payat mo? Bakit ka nagkakaganyan? Bakit puro teka-teka ang statements ninyo? Puro we will see. Puro marami pang krudo. Puro yung everything is normal when actually things are falling down. Gasoline prices are so high, it's impossible for the rest of the commodities not to go up. He pretends to give away ayuda. Susme, ano yung epekto nun? Pasalamat siguro yung mga pamilya because kahit paano for a few days, mayroon silang pera. But that's not going to help in the long run. And in fact, that is not money even well spent. Kung ginamit yung pera para mapababa ang krudo para sa lahat, that would have been an accomplishment, pero hindi. Kaya yan ayuda, it isn't because, it could have been subsidy, totoo yun eh. It could have been some kind of subsidy, pero hindi. Binigay as ayuda. Alam nyo kung bakit? Because it is easier to cheat it. So, stop telling us na huwag kayong humila pababa, huwag humila pababa. They're doing this entirely on their own. I wish we had the power to do that. I actually wish I had the power, or all of us had the power to bring him down, but obviously we do not. Not only that, it is illegal. And the one thing legal that we can still do, gusto mo kaming patigilin. Anong tawag dyan? You don't care about us. You don't care about the public good. You don't even care that the government is failing at every turn, or the administration is failing at every turn. No, you want us to shut up because you don't like what you're hearing from us. That's not doing anybody any favors, except maybe BBM. He gets a respite if we're quiet. But the fact is, the reason we're noisy is because of his failures. So, don't blame us if we're angry. Blame the guy who made us angry. Sabi ni Jess, if you want to stop us from criticizing the government, they should just do their duties as father of this motherland. Yep. Sabi ni Sleep Spell, sorry to say this, we got through COVID. Baka dito pa tayo madali. I understand how you feel. Sa totoo lang, it feels much, much more dangerous nowadays. Look at imposible with the rate of gasoline prices going up, unabated, walang tulong sa presyo ng pagkain, walang tulong with anything else, ni wala man, sige, magpabisikleta tayo or something like that. Something to show that they're actually doing something. Wala silang ginagawa. Ang totoo niyan. They're not making things easier and hindi nila pinapahupa yung pangamba ng taong bayan. It feels much more dangerous now. Crime rate is going to go up. Sigurado yan. It's no longer a guess. It is a sure thing because when people are hungry, they're going to break laws. But do you hear this administration even trying to say na we're doing the best that we can? Hindi, ang sinasabi lang nila, sige dadagdagan namin yung kadiwa. Ilan ba talaga ang beneficiary ng kadiwa? Nakaka-1 million ba kayo? Sinasabi nila 3 million families, so many families, BS and a half. I'm sorry to have to say this, but no, it doesn't help. Bakit? It helps a few families. You can give a dole out. You can have your pictures taken. You can have your photo ops and all that. You can make yourself feel good because you have helped a few people. But the fact is you could have helped even more if number one, you stop corruption early on. Mario Joseph, ang daming failures sa government, ang daming walang serbisyo. Tingnan niyo, ang unliquidated ng Department of Agriculture, billion. Meron ba nagagalit sa inyo? Meron ba dyan nagsasabi na, oy, i-fire out nga natin kung sino man yung kalihim ngayon? No.
You're not doing anything to help solve crime. You're not doing anything to help solve the high prices of food, which, by the way, antedate, ha? Nauna pa yan. Nauna pa yan kesa sa kesa sa fuel crisis. Hindi mo na-resolve ba noon? Ano pa kaya ngayon? It's just amazing to me how people it's just so weird, di ba? Sa amin kayo magagalit, sa galit. Sabi ni Sweet Dreams, help the government, that's the battle cry of BBM supporters. Isn't this admin in a position to help and empower us citizens? Instead, they stole, oppressed, and continue to fail us. We want change. There you go. Sabi ni Adele, normal sa kabangagan. Loaded yung I'm not. No, what I said was, and I'm not just talking about his ratings. Sabi ni Eduardo, naiisip ko din yan in case may mangyari sa kanya, baka may naka-ready na double niya. Again? It's just ridiculous for me. Sabi ni Kid, buti pa mga congressman, ready na sila sa oil shortage, may masarap na pagkain at may kuryente pa kapalit ng maleta para sa matamis na oo sa impeachment ni VP. Tayong mahihirap ang kawawa. Sabi ni Sleep Spell, with PRD we felt not alone. He covered all the bases. Now parang we're running around aimlessly. I wish we were even capable of running around, pero mahal na ng gasolina hindi kayo masusundo pagkatapos. Sabi ni Blessed, muntong hininga na lang po lahat ng Pilipino at iba yung sinasabi kaysa totoong ginagawa nila. Truth. Sabi ni CTM, BBM is too out of it to do anything right or even wrong. Sabi ni Micah, gustong-gusto ko talaga pag nagsasalita ka, hindi ka pagalit niya yan. Di pa nga. Water break. O nga, thank you John sa paalala. Sabi ni Jess, pagod na ang Pilipino sa korupsyon. Itong mga ahensya na dapat nag-iimbestiga, nagbubulag-bugalagan. Actually, parang feeling ko halos lahat ng ahensya walang ginagawa. Or not enough. Pero naiintindihan ko kung bakit not enough kasi wala naman eh. Wala na rin pondo. Sabi ni Julie, kung liwa ka na ng krimen. Sabi ni Red Lacson, BBM is an expert on band-aid solutions only, puro ayuda at dak-dak. Ay, diba? Sabi ni Edward, sana maitaas yung antas ng critical thinking ng mga Pilipino para hindi madaling ma-persuade basta-basta. Instead, siya sa atin yung kandidato. Sabi ni Gilbert, grabe naman yung more than 1 billion, 8 billion po ang unliquidated ng Department of Agriculture. Corruption under Marcos is just like breathing air in order to live. It comes so natural. Well said. Sabi ni Anli, si BBM daw doesn't feel guilty sa mga actions niya na palpak. Talaga may problema yung utak. Hey. Sabi ni Micah, meron daw kasambahay dun sa Saudi nakakulong dahil nakapatay ng alaga. Wala po akong naririnig. Hulo? Sabi ni Dave, wala na po ako pangamba kay Erice na po tayo sa Congress. Sana, Erice? Taga-Caloocan po ba kayo? Sabi ni Ma'am Regina, sabi nila may daw si BBM. Ma'am, paasa naman kayo. Hindi siguro. Buhay na buhay eh. Yung feeling ko lang is that parang rumor lang yun. Ano kayang ginagawang action ni BBM? Ewan ko, pero kung meron man at tinatago nila, parang wala namang katuturan. Sabi ni Dark Knight, while the Filipino people are struggling with a slump in the economy, the government enjoys partying. Totoo yan. Nakita nyo ba yung video na meron na naman nag-party-party, kasagsagan na nga nitong problema?
I feel relief, sabi ni Rayoel, when you vent out, attorney. I feel like you speak for the people who are and will be gravely affected by the current events. But I wish that they would listen though. Nakakainis eh. Or alam nyo yan, ito yung nakakainis. They hear. They hear pero they panic, and instead of fixing the problem, they just send us trolls. 'Di ba? Yun yung ano, yun yung mga hindi lang po talaga yung kasagutan nila. Hindi lang band-aid. It's things like trolls. That's not even a band-aid solution, Mariose. Parang what 'di ba? What hell did you crawl out from to inflict so much pain on the people? Sabi ni Artuano, ang Justice Committee gumagawa ng paraan kung paano nila malalampasan ang kaso ng korupsyon sa pag-upo ni VPISD third to be president. Gagawin nila ang lahat para sa kanilang kaligtasan. Sabi ni June, the truth is nobody really cares. They're just concerned with their own personal interests. Maybe, but I think that there are enough people who do care. Sabi ni Gastos King, view po Luis's statement that Sarah's response ad cautelam should be addressed by petition in the Supreme Court. No. First, it has to be brought up at the committee para may kasi kailangan ma-exhaust mo lahat ng administrative measures before you go to the Supreme Court. Sabi nga ni FPJ, kapag puno na ang salop, dapat nang kalusin. Si VP Sara pangkalos. Kung makikinig tayo sa isang kagaya ni Attorney Trix, ang daming paraan, ang daming solusyon. Sabi ni Rome, sobrang obvious talaga ang mga galawan ng current administration. If you speak, they'll fight you back. Yes, pero marami tayo. Ayun. Sabi ni Izzy, wala lang talaga silang paki kasi they have all the money. Alam niyo ma'am, nauubos din yung pera niyan eh. Pero one of these days, iisipin nila, for all their money, they can't get out of jail. Parang ganun. Yun nga yung nakikita ko. Kaya important talaga para sa akin na manalo si VP Inday kasi nobody will have the kind of grit and determination that she has to make sure that the mananagot ang dapat managot, in her words. Sabi ni Micah, uwi talaga ako ng Pinas pag-election para kay Inday. Sana po makaano kayo. But make sure active ang voter status ninyo. For everybody, yung mga nandito lalo na sa Pilipinas. Ewan ko yung sa mga overseas, alam ko mas mahaba yung period ninyo, pero para dun sa mga nandito sa Metro Manila, kung may kakilala po kayo na dormant o inactive ang voter status, papuntahin niyo na po para makapagrehistro sa COMELEC. Para dun sa mga first-timers, first-time boboto, magdi-18 by 2028, pwede na po mag-start magrehistro. So that's something positive that we can be doing, ha? Ay, nabasa na yan. Yung mga bagong House Deputy Speakers, mga against VPISD po ba sila? Hindi ko sure. Tignan ko po muna yung listahan, madam. Ma'am Ning says, ang problema natin si George Garcia, baka madaya na naman. Ma'am, ilang ulit ko pong sinasagot yan. Hindi nila kayang dayain pagka malaki ang lead. So ang kailangan lang natin gawin, marami tayo. Pero they cannot. Kung ang panalo 30 plus million, kung ang dami yung bumoto talaga kay VP Inday at medyo lakihan natin yung pagitan niya doon sa kanyang kalaban, hindi siya kayang dayain. Kaya nadadaya yung ibang mga kandidato kasi masyadong malapit. You can only cheat so much. May limits po ang cheating. Alam niyo po ba yon? Kahit sila, they cannot do everything. All the power isn't with them. Mayroon tayong mga nakukurot na power din. Sabi ni Izzy, sa sobrang galit ng mga tao, gigil na bumoto. I agree. Ako nga, kung pwede nga bukas na yung botohan eh. Sabi ni Dave, ang galing niyo po mamahinamon po kayo salita, hindi niyo alam 3 CP na basa ko. Uy, saya. Uy, grabe. Naiintindihan ko yung inis nyo, ha? Sabi ni Zaisia, halos lahat dito sa paligid ko kay VP, mas naniniwala kami sa kanya, kaya siya sinasabihang corrupt. Totoo yan. Thank you kay Sir Mar. Sabi ni Bag, kung pera ang basihan ng alliance ng Congress, tama sabi ni VP Sara, the house of cards will crumble. Dapat insist manual counting. Ito, sabi ni Ma'am Diana, my son turned 18 yesterday. I told him to register in COMELEC para makavote para kay VP Inday Sara Duterte next elections. When my kids were of voting age, ako, hinahatid ko sila sa COMELEC. Kung their times kasi mahaba ang pila eh. Nung time na I remember,
two of my kids were, magkasunod kasi sila ng age. So, tamang-tama, mag-i-election. I brought them to the COMELEC para magrehisto. At the time, ang haba ng pila. So, binaon ko sila. May food sila, may upuan sila, may wala pang electric fan. So I got them pamaypais in case mainitan. Payong kasi nasa labas pa yung ibang pila. Tapos sabi ko, sige, babalikan ko kayo. Later on, pag wala na akong gagawin, sasamahan ko kayo. So they were there. They had chairs. Tapos tumatawag lang sila sa bahay para wala na pong tubig sa thermos, may dadating, may magpapalit ng tubig. Talagang full support ako sa kanila dahil ang haba ng pila nung time na yun. Nowadays po kasi dahil mahaba na yung mga registration period, maiikli na po yung pila. So, go while the going is easy. Sabi ni John, consistency wins kahit maliit na effort, malaking impact. Sama-sama tuloy lang hanggang 2028. And always ask this. Always ask this. Bakit kakampi yung mga yun dun sa taong nagnanakaw harap-harapan sa atin? Sasabihin nila, hindi, si Sara din, hindi, si Duterte din. Tsu! Hindi nyo nga mapatunayan niya, pero ito, harap-harapan. Ayan na, lumalabas na yung mga testimonya, maleta, and all that. Pwede ba? Yung mga never again dyan. Pero natutuwa ako. Gusto ko, this message goes out to all of our pink friends na tumawid at nagsasabing boboto sila kay VP Inday. Maraming salamat po sa inyo. You have set your politics aside and you understand what needs to be done. We're not requiring you to ditch your entire political belief, pero nagpapasalamat kami sa inyo.